Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Dinoy at shoutout kay Jeps Headfield. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi ito tiwala, ito ay potensyal. Sa sandaling bumagsak ang boses, nang hindi naghihintay ng anumang tugon mula sa Aaron, direktang pinatay siya ni Luruaksen. Sa pagitan ng mga kamay, kaliwang kamay magpakailanman, kanang kamay buhay, berdeng ilaw at puti sa dalawang enerhiya streamer, na may Luruaksen hit. Aaron ngipin ng isang kagat, sa harap ng akin upang i-play ang mga ito. Sa tingin mo hindi ko ginawa. Panipi. Sa sandaling umatras ang kanyang katawan, ang moonwheel ng Skyfire ay lumabas gamit ang dalawang kamay, at ang pula at lila na liwanag ay biglang dumiretso kay Luruaksen na parang dragon at tigre. Well, dati, talagang ipinagbabawal ko ang paggalaw na ito, ngunit ngayon, sa tingin mo may pakialam ba ako? Biglang pinalakas ng mabangis na inumin ni Luruaksen ang kanyang enerhiya. Ang berdeng ilaw at puting mangdo na oras ay biglang lumakas ng hindi mabilang na beses, direktang bumabalot sa apoy sa kalangitan at gulong ng buwan. Z. Malakas ang tunog, at ang apat na enerhiya ay nahahati, sa dalawang hibla, nagkakasalikop sa isa't isa, nalilito sa isa't isa, at nagkakagat-kagat. Ang Chunwo ay kasing bangis ng dragon na apoy, ngunit ito ay laging kasing berdeng puno ng ubas, ito ay palaging parang tubig ay malakas, maaari kang maging malakas, kung ito ay mahina, maaari kang maging mahina. Sa kabilang panig, ang mga singsing ng buwan ay talas-talas na may kulay ube na kuryente, at ang puting mundo ay lilito sa magkabilang panig na parang dalawang higanteng ahas. Sila ay magkakaugnay at magkakaugnay sa isa't isa. Tandang padamdam. Ang kanyang kakayahan ay talagang kamangha-mangha. Nang makitang magkapantay ang magkabilang panig, ang 8 wastelands na aklat ay napabuntong hininga. Nakangiting sinabi ng matandang Wallis, kung wala siyang kakayahang ito, paano ko gagawin ang pakikitungo sa kanya? Tumanggaw si Bahwang Tianshu, tumigil sa pagsasalita, at tahimik na tumingin sa labanan sa pagitan ng dragon at ng phoenix. Aaron, tila hindi mo talaga pinag-aralan ang itinuro sa iyo ng mga nauna sa iyo. Sa madaling salita, bagamat matalino ka, medyo mababa ka pa rin sa akin. Tumawa si Luruaksen at biglang gumamit ng lakas. Boom! Biglang tumaas ang berdeng ilaw, at sa malakas na ingay, tumunog ang Skyfire Moon, ay napalunok. Bang! Direktang tumama sa dibdib ni Aaron si Aaron, gumawa siya ng isang sinaunang palakol gamit ang isang palakol ang malakas na rebound ay yumanig kay Aaron daan-daang metro ang layo, umaasa sa lakas ng pagunjok, nagawa niyang patatagin ang kanyang katawan. Kahit na ang mukha ni Aaron ay kilay na, ang kanyang puso ay nabigla na. Sa loob lamang ng 2 araw, si Luruaksen ay maaaring magsanay ng buhay forever to such a strong level kung kailangan ng oras. Ano ang magagawa niya sa oras na iyon? Natatakot ako na kaya niyang pahirapan ang kanyang sarili sa pamamagitan lamang ng pamumuhay at pagpunta magpakailanman. Gayunpaman, pagkatapos ng pagsasanay para sa maraming beses, ito ay tulad nito. Mapanlin lang na sabihin na walang pakiramdam ng pagkabigo. Ngunit sino si Aaron? Gaano man kalakas ang kalaban, hinding-hindi siya susuko. Buksan mo ako. Sa sandaling siya ay nagalit, pagkatapos ay may isang malakas na tunog.
Ang figure ng Aaron ay nagbago mula 1 hanggang 2, at mula 2 hanggang 4, tulad ng 4 na Buddha, bawat isa ay may hawak na gintong pango na palakol na may dakilang prestihiyo. Nang makita ang 4 na pangitain na halos walang pagkakaiba, si Luruaxen, na gusto lang umatake, ay nagulat at natuwa. Aaron, hindi ka masama. Sa loob ng 2 araw, nagpractice ako ng Baning 4 Soul Array sa halos 10 taon, at napakahusay nitong nilalaro. Pero wag ka masyadong magsaya. Sabi ko 10 taon na akong nagpractice, pero 2 araw ka lang. Si Luruaxen ay may panunuya. Sa kanyang mga labi, ang kanyang sariling kakaibang kasanayan, natural na alam niya ang lakas at kahinaan ng paglipat na ito, at higit na naunawaan na kahit na ang nangungunang 4 sa paglipat na ito ay pinaghiwalay, ang Aaron ay hindi mahusay sa pag-aaral at maraming mga kapintasan. Huwag isipin ito, direktang aatakehin ni Luruaxen ang Aaron. Oo, bagamat natuto ako sa iyo, paano mo natutunan ang aking panguaks mula sa Xuanyuan Sword? Sa sandaling bumagsak ang mga salita, 4 na Aaron ang nagtaas ng mga palakol mula sa lahat ng panig at nahati. Gayunpaman, hindi umiwas ang figure ni Luruaxen. Masyadong walang laman ang kanyang mga paa. Inihakbang niya ang kanyang mga paa at naging libo-libong katawan, tulad ng labanan sa tuktok ng bundok ng Kishan. Gayunpaman, ang 2 lalaki ay nagpalitan ng atake at depensa sa oras na ito. Halos sa sandaling naputol ang 3,004 na palakol ni Han, ang mga figure ni Luruaxen ay biglang nagkalat mula sa lahat ng direksyon. Gusto mong tumakbo? Gusto mo bang gamitin ang aking panlilinlang ng pagkaantala sa iyo sa pakikitungo sa akin? Aaron crack bibig ng isang ngiti. Noong una, hindi ito kayang bayaran ni Luruaxen, ngunit iba ang Aaron. Kayang-kaya niya. Sa sandaling umatras siya, ang 4 na figure ay direktang tumakbo patungo sa katawan ni Luruaxen. Kasabay nito, ang higanteng palakol sa kamay ay nagiging 1 sa 2, 2 sa 4, 4 sa 100, 1 sa 10,000 at 1,000. Mayroon kang Xuanyuan Sword Formation. Wala ba akong Panguaks Formation? Sa isang alon ng malaking kamay, ang langit ay napuno ng 10,000 palakol. Kasama mo, bahagyang umatras ang katawan ni Luruaxen. Gusto niya talagang gamitin ang orihinal na kakayahan ni Aaron para i-drag ang Aaron, ngunit direktang ginagamit ng Aaron ang Xuanyuan Sword Array para harangan ang kanyang daan. Nahihirapan ka. Napag-alitan si Luruaxen, ngunit hindi siya tumakas. Tumalikod siya at inalok ang espada ni Xuanyuan sa kanyang kamay. Sa tingin mo ba ay mamamatay sa gutom ang mga disipulo ng simbahan? Paumanhin, napakatanga ni Master para manatili, pero iba ako. Panipi, bumagsak na lang ang boses, biglang nag-sword si Luruaxen ng Xuanyuan, 10,000 espada na parang ulan. Sa langit, biglang nagbago ang kulay, 10,000 palakol hanggang 10,000 espada. Brush, brush, boom boom. Ang ulan ng espada at ulan ng palakol ay agad na nagsalubong, tulad ng ulan ng meteor, sila ay salit-salit sa isa't isa, o sumasabog sa hangin, o naglipol sa isa't isa, o namamatay. Para sa isang oras, kalahati ng mundo ay nai-render sa pamamagitan ng masikip na kulay at pagsabog. Ito ay maganda at panaginip. Tinuruan mo pa nga si Miss Lu Taisho Shenbu, pero wala kang reserbasyon. Nakangiting sabi ng 8 kaparangan na Tianshu. Maaari ko bang lokohin ang isang maliit na babae kapag ako ay matanda na? Bulong ng matandang Wallis. Dahil nasa Aaron at Miss Lu ang iyong tunay na talambuhay, at si Miss Lu ay mayroong perpektong 4 Soul Array ng Hilaga at ang Xuanyuan Sword Array, tila natalo ang Aaron. Paano kung matalo? Paano kung manalo? May mga bagay na maaaring hindi maganda kung sila ang mananalo. Gusto kong matalo sila. Ngumiti ang matandang sweeper. Sa bukid, 10,000 espada ang laban sa 10,000 palakol, at si Luruaxen ay nasa oras din na ito. Siya ay naging 4 na tao at direktang humarap sa 4 na figure ng Aaron. Xuanyuan vs. Pangu. Ang pagbagsak ng langit hanggang sa bitik ng lupa. Kapag dumating at umalis ka, may mga pagsabog sa buong mundo, at ang buong mundo ay namumutla. I have an idea. How about calling it Sleepy Fairy Valley here? Humalaklak ang matandang sweeper at tumayo para tingnan ang 2 lalaki sa ere. Oras na para manalo. Nandoon pa rin ang 4 na figure ni Aaron, ngunit naging virtual na ang 4 na figure ni Luruaxen. Ang batang ito,
8 kaparangan na Tiansho na bahagyang isang leng, tumayo, hindi inaasahang tumingin sa sitwasyon ng labanan sa kalagitnaan ng hangin, hindi ito katulad ng inaasahan. Ang matandang Wallis ay nagbigay ng isang mapait na ngiti, sa pulong na ito, ang batang babae ay hindi pa rin handang gumamit ng hindi kinaugalian na paraan upang sirain ang 4 na kaluluwa ng Aaron sa hilaga, abnormal ang katawan, kaya hindi mahina ang 3 pang anino kung gusto ni Luruaksen na manalo, kailangan niyang gumamit ng mga killing move. Kilalang-kilala niya ang 4 na espirito ng hilagang underworld. Natural na alam niya ang mga kapintasan, ngunit hindi niya ginagamit ang mga ito sa lahat ng oras. Masyado bang kumpiyansa ang batang babaeng ito? 8 Wasteland Daybook Rise My Way. Hindi siya kumpiyansa, ngunit siya ay masyadong maparaan at malalim sa lungsod. Natatakot siyang kunin siya ni Han Sanchen at masira ang kanyang 4 na hanay ng kaluluwa, kaya hindi niya ito gagamitin hanggang ngayon. Sabi ng matandang Wallis na may mapait na ngiti. Kailangan ko siyang tulungan. Ang 8 basurang makalangit na libro ay natapos na nagsasabi, ang kamay ay bahagyang gumalaw, isang ganap na hindi nakikitang transparent na enerhiya ay direktang tumama sa katawan ni Aaron. Ang Aaron doon ay binibigyang pansin si Luruaksen, na nasa tapat. Hindi niya napapansin na inaatake siya ng iba. Agad na tumama ang transparent na enerhiya sa katawan ni Aaron, at sabay na walang laman ang 3 figure. Ako ang mananalo, bulong ni Luruaksen. Paano niya pakakawalan ang napakagandang pagkakataon? Gumalaw ang Xuanyuan sword sa kanyang kamay, at ang kabilang kamay ay direktang kinagat ang kanyang gitnang daliri at inilagay ito sa Xuanyuan sword, sa dugo ko, sirain ang daan ng isa, buksan. Biglang umunlad ang Xuanyuan sword gold, at si Luruaksen na may hawak ding Xuanyuan sword, biglang inatake ang sarili. Agad na sumimangot si Aaron, dahil ang lugar na sinalakay ni Luruaksen ay hindi ibang lugar, kundi sa kanya. Nang walang gaanong pag-iisip, agad na nagbago ang anyo ni Han sa isa't isa. Ngunit sa sandaling binago niya ang kanyang posisyon, biglang pinahihit ni Luruaksen ang kanyang espada at direktang inatake siya. Aaron, Luruaksen, itong 8 matandang babae. Paano nila malalaman kung nasaan talaga ako? Nagulat si Han 3,000 puso, ngunit ang mga mata ay nakatitig kay Luruaksen. Ang bagay na ito ay itinuro niya. Dapat may paraan siya para masira ito. Hanggat natutunan niyang gamitin ito sa susunod, maaari rin niyang harapin siya ng ganito. Biglang naintindihan ni Aaron ang intensyon ng matanda. I see. Nagulat si Aaron nang makitang hindi tinitingnan ni Luruaksen ang kanyang sarili sa tuwing nagbabago ang kanyang posisyon, ngunit tinitingnan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng refleksyon ng katawan ng espada. Bigla rin niyang naalala ang sinabi ng Daoist sa kanyang sarili noong simula. Bagaman malakas ang mata ng tao, laging gawa sa karne. Maaari itong linlanggan ang mga tao. Nasira, sa tunog ng pagkamangha, biglang bumagsak si Luruaksen mula sa langit. Bagamat si Aaron ay gumagamit ng panguaks para lumaban, siya ay nabigla nang makitang ang lugar kung saan siya inatake ngayon ay lubhang masakit at mahirap ilipat. Sa susunod na segundo, sinipa na ni Luruaksen ang Aaron sa ere. Bang! Ang Aaron ay bumagsak ng husto mula sa hangin at tumama sa lupa. Gusto niyang magpumiglas para bumangon. Ang Xuanyuan sword ni Luruaksen ay nasa leeg na ni Aaron. Tulad ng sinabi ko, sa unang 13 kabanata ng libro, tiyak na mananalo ako. Sabi ni Luruaksen sa malamig na boses na may kaunting pagmamalaki sa kanyang mga mata. Nanlumo si Aaron at gustong pabulaanan. Kahit na sinira ni Luruaksen ang kanyang 4 na soul battle, hindi ito nangangahulugan na matatalo siya. Kung hindi siya inatake ng patago, paano siya matatalo sa babaeng ito? Mukhang hati na ang kinalabasan, Miss Lu. You deserve it. Lumapit ang floor sweeper at ginalaw ang kamay niya. Lumipad ang sinaunang aklat sa harap ni Luruaksen. Si Luruaksen ay hindi magalang at ibinalik ang libro sa kanyang kamay. 3,000, talo ka. Tumawa ang matandang sweeper, ayon sa sinabi ko, dapat kang parusahan. Alam mo ba kung saan ito? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.